comics na pang throwback lang noon, binubuhay para muling ipakilala sa mga millennial ngayon. Silipin yan sa report ni Rafi Tima. Sa mga titos at titas dyan, naaalala niyo pa ba ang mga babasahin ito na minsang nagpatawa, nagpakilig at nagpamangha sa atin? Isa ito sa mga kinagiliwang basahin noon, ang comics. Sino ba naman ang hindi mapapa-throwback kapag pumasok sa silid na ito na puno ng iba't ibang klase ng comic books? Ito ang Comiquero Comics Museum na matatagpuan dito sa San Pablo, Laguna. May mahigit 50 comics rito mula sa mga klasikong comics gaya ng Kenkoy hanggang sa latest comic books gaya ng Elmer at Trotsky Patotsky ang Dalagang Baby. Nakadisplay rin dito ang mga larawan ng mga tanyag na comic artists gaya nila Tony Velasquez, ang father of Philippine comics, Larry Alcala at Pablo Gomez. Ang nagtatag na museum ito ang kilalang comics artist na si Jerry Alangilan. Layon daw nitong isalba at mapangalagaan ng alaala ng mga Pinoy comics. Nag-umpisa raw lahat ng ito matapos siyang lapitan ng mga batang comics artist at illustrator para suriin ang kanilang mga gawa. Napansin niyang halos may impluwensya ng mga foreign comics. I asked them, kilala niyo ba sina Francisco Vico Ching, sina Nestor Redondo, Alex Nino? Hindi nila kilala. And naisip ko, hindi ko rin sila masisi kasi nung time na yun, early 2000s, kahit ka pa mag-online, wala kang makikitang reference material at all about Philippine comics. Kahit magpunta ka sa bookstores eh. Dito na niya naisipang mangolekta ng mga vintage o klasikong comics. Sa kanya ito naisipang i-post online. Mas tipid at mas malawak daw kasi ang maaabot nito. Sa tulong at ambag ng kapwa artists, na isa katuparan ng pagtatayo ng isang mini comics museum. Sa katunayan, pati gawa ng kanyang kapwa artist, makikita rin dito. Ang millennial comics artist na si Rob sa edad na 27, nakapagsulat at guhit na rin para sa local at foreign publisher. Pero aminadong iilan pa lang ang kanyang nababasang Pinoy comics at karamihan sa virtual museum ni Jerry rin niya nakita. Yung mga nabasa ko ng yung Kenkoy, Elastic Man, Captain Barbell, Darna, only what I see online, mga scan pages, ganun. Pero never a whole issue. Never read mga classic comics kasi they never really republished it. Malaking tulong ang museo para sa kagaya niyang batang comics artist. Mas nadadagdagan daw kasi ang kanyang kaalaman sa sarili nating comics. We also lost a lot of interesting work, mga cultural artifacts yun eh. You can say na mga comics is part of yung Filipino cultural identity. It's our stories, it's our artists, it's our writers. Siguro makakarinig kayo ng mga comments from a few people na sinasabing patay na ang comics. Eh, hindi lang nila pinapansin yung comics. Kaya sinasabi nila yun. Pumunta lang sila sa mga conventions, makikita nila sa mga bookstores. Hindi lang talento ang ibinuhos ng ating mga comics artists sa pagbuo ng mga ganitong babasahin, kundi pati puso. Hindi ba't mas magandang kapalit nito ang pagtangkilik natin sa kanilang mga kwento? Rafi Tima, GMA News.